I know this is a sentiment of many Filipinos also. Pag tinitingnan yung mga pumapasok sa Magic 12 ng mga surveys, including Pulse Asia's, ang tanong, talaga bang competence doesn't matter to voters? Kasi pag tinignan itong mga nangunguna sa mga surveys, marami rito can be described as incompetent eh. So, ang tanong, hindi ba talaga nagmamatter sa voters ang competence? Unfortunately, hindi, no? Kasi nga, sa akin, ang explanation ko lang dyan is that, one, is that these national politicians in the first place are far removed from many Filipinos. Diba? Ang naalala mo lang yung pangalan. Hindi na sinusukat dyan kung sila'y may kakayanan. Kilala mo lang sila nandun sa institusyon. Kahit na matagal na sila sa institusyon, ay wala naman silang partisipasyon sa mga deliberasyon. Pero alam mo naman matagal na siya doon. Yeah. So, in a sense, it's really name recall. It's very personalistic, and it's not a contest among the most competent. Otherwise, the people that we know are competent, and there are many of them in the or running for senator would just be at the top of the list. Considered ba na pagtaas itong number ni Bam Aquino? Nasa 12th and 18th places siya. 2 points, but right now he's in contention. I mean, in this survey that we conducted in March, he goes to tie from 12 to 18th place. So he's in contention for the 12 positions, which was not the case in prior surveys. No? So tumaas lang ng 2 puntos, hindi man significant, pero at least nandun na siya sa posibleng mananalo kung ginawa eleksyon nung panahon na ginawa namin yung survey. Okay. Yung isang considered na pink candidate, itong si Kiko Pangilinan, matagal naging senador, pero bakit laglag? Nasa 14th and 18th places. Medyo stagnant yung kay former Senator Kiko Pangilinan. May mga areas na ang kanyang suporta talaga ay mas mababa dun sa nakukuha dyan sa national level. Makikita natin, for example, yung support niya. Pinamataas na nakita kong support ni Senator Kiko in the prior and in this survey is in Western Visayas, no? Pero minsan nagugulat ka na yung kanyang suporta sa Bicol, na alam naman natin maraming tiga Bicol ang sumuporta sa kanilang tandem noong 2022, is not as high as you would expect it to be. Kumbaga parang, di ba, binoto siya nung bilang vice-presidente, bakit hindi na natili yung level na suporta sa kanya dun sa isang lugar na ganun? Well, because he's competing with other people might really be drawing more support in that area, and hindi naman siya in top of mind. At matandaan natin yung going back to the fill-up rate, pinamababa fill-up rate ng balance of Luzon 7 lang binoboto. Talaga? So, ibig sabihin dyan, yung top of mind choices dyan would matter, no? And what is anong nakaka-influensya sa top of mind? Yung naalala mo yung pangalan nung isang kandidato. Hindi nakaka-influensya dyan yung kung nasaan ang pangalan niya sa balota o numero niya. Mas naalala mo yung pangalan niya. So isang buwan na lang bago mag-election, no? Of course, itong survey nito hindi naman niya yung ginawa ito, no? Okay. Pero ang tanong ko, Prof, kunwari, kung isang buwan bagong election, what kind of changes are usually expected sa ganitong klaseng survey? Ang pinaglalabanan 12 na posisyon. Meron ba major realignments yan pag ganyan? Or more or less medyo steady na yung numbers? Marami pang maaaring mangyari, no? Yung tinatawag nga ni kasama natin si Alan na inflection point. At hindi natin alam whether in the next few days there will be certain political developments which will turn the tide around, at least among the contenders. Ang isang mahalaga rito ay yung mismong ground campaign ng mga kandidato, o yung kahit na sinasabi natin campaign nila sa air, kung nakatutok sila sa mga areas na medyo makakukuha pa sila ng additional support, no? More specifically, nabanggit ko kanina, Christian, yung balance of Luzon, 7
ang pinipili sa pangkaraniwan. Hmm. Sa aktual na election, although may katagalan na itong pinagbabatayan na datos namin, siyam ang binoboto na pangkaraniwan ng mga Pilipino. So, ibig sabihin, meron pang 2 pangalan na maaari nilang idagdag. Ang tanong rito ay anong ginagawa ng mga kandidato para yung kanilang pangalan ay makita at idagdag, i-shade yung balota, yung kanilang pangalan, no? Yung bilog doon sa katabi ng kanilang pangalan. So that's what will matter, no? At least in the last month of the campaign. If I were any of these candidates, I would focus on areas where I can still generate support. Not in the areas na medyo nakikita mo na parang hindi mo nag-i-improve ang numbers mo. You can go to the areas that are high population, where your preferences are not that low. Because if, let's say, if you're getting 20-25%, pwede pa maging magdagdagan ng 7% yun eh. Ang magic number in actual elections to win in 2019, parang it was 32%. So if you get 32%, then you slide into the 12th place. If you get anything more than 32%, then you're safer. So ibig sabihin mag-focus sila ng kandidatura doon sa mga areas like Cebu, Cavite, di ba? Yeah, Pangasinan. basically Region 4A, Region 2, Region 1, Central Luzon. Balance of Luzon is 45%. Yung NCR ay 11-12%. Yung Visayas parang wala pa sa 20%. So nakikita mo nila yung datos makikita nila yan. Pag hindi may regional breakdown niya, makikita mo kung saan ka mahina, saan ka malakas. And that's something that the candidates should do. And I'm sure many of the candidates have their own surveys. And the Alianza or the Duterte camp would probably have their own surveys also. Okay. Etong si BBM, can he still make a difference dito sa candidacy ng kanyang senatorial lineup? What if he doubles down? Tsaka kaya ba niyang magkaroon ng some sort of transference? Yung voting base niya noong 2022, talaga mai-boost niya dito sa mga kandidato niya? Well, mahirap para sa kanya, no? Ang batayan ko kung bakit sinasabi kong mahirap na magkaroon ng parang positive endorsement ang Pangulo, sa kadahilanan na yung huling panukat namin ng kanyang approval at trust ay less than majority, parang 40%, Christian. So ibig sabihin kung ikaw ay pinagkakatiwalaan lamang ng 40% at isa sa 4 ng Pilipino hindi ka pinagkakatiwalaan, maaaring nagtitiwala sa iyo, binoboto na yung mga kandidato mo So hindi ka nakakadagdag, kumbaga. So yun yung problema. Ngayon, bakit ba hindi siya pinagkakatiwalaan o hindi aprobado ang ang maraming Pilipino sa kanya? Dahilan sa nakikita naman nila, pag tingnan natin yung datos na assessment ng administration, hindi natutugunan yung mga pangunahing problema. In the past quarter, parang we saw the highest unemployment rate. So yun yung pinananagot siya. So in a sense, doon pumapasok yung the midterm as a referendum of the administration. Although I don't take that completely, because the candidates are all campaigning independent of the administration, even if they're part of the alliance. Doon hindi makikinabang kandidato niya dahil sa hindi naman ganung ganda ang assessment ng performance ng kanyang administrasyon. Bilang huling tanong, kasi may mga nagda-doubt dito sa survey ninyo at hindi lang naman sa inyo ibinabato ito. Just to set the record straight, no? Yung nagtatanong, sino raw po ba nagbayad sa survey na ito? Kumbaga, sino nag-budget? Di kami nag-budget kasi ito yung quarterly survey namin ng Ulat ng Bayan na mayroong pre-election module.
So it's not a non-commissioned survey. There is no entity that has commissioned this survey. We have done the quarterly surveys since 1999, and on election years we include the pre-election preference.